Hey guys, what's up? My name is Sean Winnie today. Alikat, pag-usapan natin itong nag-appear lang si Idol Rito para meron siyang content, o di ba? Meron siyang what do you call that? Meron siyang ambag kahit wala talaga. Meron siyang nabanggit dito na very sabihin na lang natin attention talagang kukunin yung attention mo. Okay? So mamaya madadaanan natin 'yon at pag-uusapan natin na tama bang naririnig natin 'yan kay Idol Rafi, 'no? Binibigyan niya ng advice or suggestion itong si Mayor Alice, na sa totoo lang all throughout nung pinapakinggan ko siya, parang parang wala siyang karapatan na magbigay ng gano'ng advice kay Mayor Alice. Kasi 'pag sa kanya in-apply yung mga pinagsasabi niya, hindi ko alam kung kakayanin niya sagutin yung mga pinapatanong niya. Ayan. Panoorin at pakinggan natin, then pag-usapan natin. A love child, right? Okay. Pero alam mo ba na kasal yung father mo at saka mother mo? Naitanong ko rin po sa kanya, sabi po niya sa akin, hindi po sila kasal. Bakit nakalagay sa birth certificate na kasal? Married October 14, 1982, Angelito Go and Amelia Leal. Senwid, wala pa akong idea po doon sa birth certificate ko po, na hindi po ako yung nag-prepare po sa birth certificate ko po. Okay, so nakikita natin ito kung i-scrutinize natin, date of birth, itong pinapakita rito, okay? Itong pinapakita rito ay hindi po birth certificate ni Mayor Alice. Tama? Ito po yung mga kapatid di umano niya. 84, 88. Hindi rin pinapakita rito kung kailan kinasal. Dito sinabing housewife, dito wala. Okay, dito pa lang, sa pinapakita rito, obviously, inamin naman ni Mayor Alice na ang tatay niya ay Chinese, pero lumalabas dito, pinalabas nila rito na Filipino. Okay? Tapos, yung nanay niya sa taas, tama ba? Yung pagkakabasa ko, Amelisa yung isa, Amelia yung isa. Leal, Filipino. Dito pa nga lang, mali na rin eh. Dito sa dalawa. Kung ito bunso, dapat hindi ito yung mga numbers niyan. Kung ito pangalawa, hindi dapat ito yung numbers niyan. Or tama. Hindi dapat ang numbers niyan. Ito dapat 0 to 0 to na to. Anyway. Ang tanong dito, okay, ang definition, di ba? For those people na hindi po alam kung ano ibig sabihin ng love child, ibig sabihin kayo po ay pinanganak prior ikinasal ang inyong mga magulang. Tama? Okay. Halimbawa lang dahil ito ay late registration. We're talking about late registration. So sa late registration, ang pagkakagawa. Tapos at the time na late registration siya, dapat mo bang sabihin na hindi pa kayo kasal when in fact kasal na kayo? Alam niyo ba yung implication kung sasabihin mo hindi kayo kasal? Definitely lalabas na yung inyong love child ay magiging illegitimate child. Pero ano ba yung dapat kung halimbawa nung nagpa-late registration ka,
Nung time na ipinanganak mo yung anak mo, hindi pa kayo kasal, pero yung time na nagpa-late registration ka, kasal na kayo, ano ang dapat mag-apply doon? Kung ano ang status nyo nung kayo ay, nung pinanganak yung bata o yung time na ni-register yung bata? Did not prepare the birth certificate. Okay, andun na tayo. Pero at least you should have asked your father na bakit ganito. Sabi mo, kasambahay siya. Eh kung kasambahay siya, eh bakit kasal kayo? Bago ka pinanganak, kasal na sila. Alam mo, dito ako tangang-tanga kay Raffy Tulfo. Sa totoo lang. Diba? Balikan natin. Para tuloy sinasabi rito ni Idol, bakit mo pinakasalan ng katulong? Yun ang dating sa akin, ha? Eh kung kasambahay siya, eh bakit kasal kayo? Oh, kung kasambahay siya, bakit kasal kayo? Sa pagkasambahay ba, hindi ba pwedeng pakasalan yung mga yon? 'Di ba? Bago ka pinanganak, kasal na sila. And then lumilitaw sa birth certificate, kasal din siya. Iba-iba yung date ng kasal ng father mo dito sa mother, supposedly mother mo. So parang twice kinasal yung mother mo dito kay Amelia. Hindi mo ba tinanong sa papa mo yung discrepancy? I would have asked it, especially ko, mayora ka na. You didn't ask that. Okay, dyan sa point na yan, may point si Raffy Tulfo. Okay? May point si Raffy Tulfo. Your Honor, hindi po kasi namin pinag-uusapan po sa bahay regarding... I don't think so. I don't think so. You bilang nasa public service na holding a higher office at LGU, you would have been curious. Di ba? Kasi sabi mo, sooner or later, ito'y mauungkat, ito'y tatanungin sa akin. Kailangan ready ako sagutin yan. I should tell the truth and you should have anticipated the fact na ikaw ay balang araw mapapatawag sa isang hearing tulad nito. So in this case, you are not prepared. Halatang may mga butas tong my statement mo. Sige nga, gaano ba karaming mayor ang meron tayo sa buong Pilipinas? Kaya lang naman natanungihan. Kaya lang naman siya inimbestigahan ngayon. Dahil nga pumutok yung issue ng Pogo. Otherwise, di sana noon pa lang, 2 years na siya nakaupo, matatapos na yung termino niya eh. Diba? Tapos masususpend pa siya. Sige nga, for nearly 3 years, no? For nearly 3 years by 2025, bakit ngayon lang siya inimbestigahan? Ang nakakatawa kasi, nakasentro tayo sa citizenship niya. Hindi tayo nakasentro sa involvement niya sa Pogo. Kasi, you should have asked your father, Dad, kung ako'y love child, how come na kasal pala kayo ng nanay ko? Tapos panay sabi mo na nabuntis lang at pagkatapos nung mabuntis, tumakas na. Yan ba talaga sinabi? Kasi, kuya, analyze mo, no? Si Mayor Ali, siya yung panganay. If we're going to follow itong sinasabi ni Raffy Tulfo, si Mayor Ali's panganay. Bakit? Doon sa birth certificate ng kanyang mga kapatid, ang pangalan pa rin ng nanay nila ang nakalagay. So ano yan? Lalayas, bumalik, bubuntisin, lalayas ulit, babalik, bubuntisin ulit, tapos lumayas na. Nang tuluyan? Ganun ba yung gustong palabasin dito ni Raffy Tulfo? We're trying to understand his narrative, ha? Kasi wala akong maalala na may sinabi o hindi ko napakinggan. No, na may sinabing ganyan si Alice Guo. Yung umalis na yung nanay mo. Hindi, lumilitaw dito. Nagpakasal pa ulit yung papa mo sa mama mo. So, you should have asked that. Come on, Dad, give me a break. Tell the truth. I deserve the truth, right? Ito na yung pinakamagandang tanong na binato ni Raffy Tulfo. No? Come on, Dad, give me a break. Tell me the truth. Ngayon, kung i-apply natin yan kay Raffy Tulfo. Okay, i-apply natin yan kay Raffy Tulfo. Kung yung anak niya naman ang nagtanong sa kanya yan, si Grendy, si Ma'am Grendy, aamin ba siya? Kung batuhan siya ng curious question, ano itong mga curious question na to? Dad, iniwan mo ba talaga kami? Dad, hindi pa ako pinapanganak. Iniwan mo na kami. Dad, totoo ba na pinalabas mong single ka? Habang alam mo na kasal ka sa nanay ko?
at pinagbubuntis niya ako. So pag kay Raffy Tulfo ba tinanong yan, kaya niyang sagutin? Kasi napaka-hypocrite ni Raffy Tulfo sa totoo lang to be giving advice to someone na pag sa kanya in-apply, hindi ko alam kung paano siya sasagot. Diba? Mayura ka eh. Oh, Oh, senador ka na ngayon. Sikat ka na broadcaster, as you said. Diba? he didn't ask that? I don't believe you. Your Honor, yan po yung truth. Hindi po namin pinag-uusapan po sa bahay. Medyo sensitive po yung topic po, kaya hindi po talaga namin But you're not pinag-uusapan sa bahay. interested about Alam niyo guys, matanda na ako. Matanda na mga magulang ko. But we never talk about our birth certificates. Even once. Ngayon nga ako na kumukuha ng mga birth certificate ko eh. Gaano karaming Pilipino ang pinag-uusapan nila ang birth certificate nila? Diba? Siguro meron. Pero wala pa sigurong 1% or 2% na parang pinalalabas dito ni Idel. Talaga, hindi nyo pinag-uusapan ng birth certificate nyo. Baka ngayon nga, ngayon nyo lang nalalaman yung mga ganyang problema ng birth certificate nila eh. Diba? the history of you and your family. Well, that is very important. Sabi ko nga, tumatakbo ka at nasa public office ka. Diba? So, Okay, pakinggan nyo mabuti. Ayon dito kay Raffy Tulfo, napaka-importante daw ng history ng family. Okay? Lalo na tumatakbo siya as public official. Tanong. Tanong ha. Sa tingin nyo ba, si Raffy Tulfo, pag pinag-usapan yung history ng kanyang pagkatao, ng kanyang pamilya, as he said, importante. Which, by the way, I recall, no? Di ba kinasuhan niya ng cyber libel si Attorney Libayan sa Isabela? Patungkol sa history niya. Pero ngayon, sinasabi rito ni Idel, importante daw. Kung importante pala yon, Idel, na pag-usapan, na malaman ang history ng pamilya mo, so bakit mo kinasuhan si Attorney Libayan doon? Tungkol doon? Sa pagkakaalam ko, nag-react lang naman si Attorney Libayan tungkol doon. Nag-agree naman ako sa iyo dyan na importante na napag-uusapan ang history ng pamilya, yung background in general ng isang politiko. Lalong-lalo na kung gumagawa ka ng batas para sa mga pamilya. Kasi doon natin magigauge yung moral compass mo. Pakinggan natin ulit si Idel. Si Idel nang sabi niyan eh. sabi ko nga, tumatakbo ka at nasa public office ka. Diba? So, in your case, hindi niyo pinag-usapan. Well, that is very important. The history of... Okay, hindi po talaga namin But you're not pinag-uusapan sa bahay. interested about... Pakinggan niyo mabuti to ha. Para kay Idel, ano daw? Importante. Agree naman ako dyan. Agree naman tayo dyan. Importante daw ang history ng pamilya. The history of you and your family. Well, that is very important. Sabi ko nga, tumatakbo ka at nasa public office ka. Diba? So, Yung history ng pamilya mo at ng pamilya mo is very important. Okay? Sabi yan ni Idol ha. in your case, hindi niyo pinag-uusapan. Are you willing to undergo a lie detector test? Andito na tayo. Andito na tayo sa lie detector test. Pumasok na yung pagka-Raffy Tulfo niya. Yes po, Your Honor.
para paiksin natin dito, ma'am, madam No, cut the process. Ay, nako. Chair, sa lahat ng mga sinasabi mo, especially dito sa na ikaw ay love child, na hindi pinag-usapan ng tatay. Yun na nga yung tanong natin kanina, di ba? Paano nga kung ipinagbuntis ka na ikaw ay isang love child? Pinanganak ka na hindi pa nakakasal yung magulang mo, pero right after ng pagkakasal sa'yo, ay pagkakapanganak sa'yo, nagpakasal sila. So, nagsisinungaling ka. So, kasalanan mo yon na yung magulang mo nagpakasal almost right after mo ipinanganak. So, hindi ka love child pag ganun. Kasi nung pinanganak ka, nagpakasal magulang mo. Dahil yun ang in-indicate na magulang mo nung pinalate registration ka. Diba? Oh. Ba talaga to si... Sa tingin nyo, sinong magsasabi ng... Alin ang mas magsasabi ng totoo? Ang isang lie detector test o isang DNA? Diba? Say mo, everything about your past, you're willing. This is voluntary though. And hindi naman to acceptable sa korte. Para dito lang. Putang ina. So ano yan? Magsayang lang tayo ng oras dyan. Sinong gagamit ng result na yan? Eh naman pala, hindi naman pala acceptable sa ikaw na nagsabi eh. Diba? Para ano? Gastusan mo? Magsunog ka ng pera? Sa walang kabalbalan? Diba? Diyos ka naman, Idol. Para naman to help you at the same time. Kasi kung nagsabi ka ng totoo, then it will help you na para malaman ng taong bayan na nagsasabi ka ng totoo. Para malaman ng taong bayan. Bakit? Sino bang magdidesisyon dyan? Taong bayan ba? Taong bayan ba ang magbibigay ng resolution dyan sa Senate hearing na ginagawa nyo? O mismo yung committee lang? Kayo ba? Yung mga desisyon nyo as influenced by ano ba? By netizen? Anong expertise ng netizen sa mga pinagagawa ninyo? Opinion lang yung ginibigay namin sa inyo. Kayo yung may expertise dyan. And definitely, you have your own resources to further the investigation. Kaya nga kayo may accountability, di ba? Yan yung sinasabi ng Constitution sa inyo. Public office is public trust. Na lahat ng ginagawa nyo, dapat meron kayong accountability all the time while kayo ay sitting public official. Nakikita niyo na? Ginagawang jury ni Raffy Tulfo ang mga netizen. Netizen na punong-puno lang ng opinion. Diba? We deserve a public trial, not trial by publicity. Diyan ka lang magaling, Idol. Trial by publicity. Kasi kung puro pa trial by publicity ang ginagawa niyo dun sa Senado, so ano na lang pala, edi mas lalo kayong pinakamababang uri. Tapos kung magsiasta pa kayo para kayong mga, what do you call that? Para pa kayong husgado dyan. Diba? On the other hand, kapag it's the other way around, then dito malalaman na ikaw sinungaling na pwede kang makontempt. Sa totoo lang, pwede naman siya makontempt even without the lie detector test eh. Ilang beses na ba nagsinungaling yan kay Hontiveros? It's just that si Hontiveros, she's not in the, ano yung term na yun? She is not accustomed sa pagpapa-contempt ng mga tao gaya ng mga pinagagawa ninyo. Dapat nga by now kayo inirereklamo na sa Supreme Court eh. Diba? Hindi lahat ng senador mahilig magpa-contempt. Ng committee. And pwede kang makulong. Is that fair enough?
Okay, last na naman po, Madam Chair, and then I'll give it back to you. Yes, Madam Chair, Senator. siguro I would like this committee to invite the Anyway, napag-usapan na natin yan kanina. So, dito lang tayo sa parte na to. Sige nga guys, kayo nga tanungin ko. Do you really think sa paulit-ulit ng pagsisinungaling ni Alice Guo, kailangan pa ng lie detector test? Diba? Si Hontiveros palang huling-huli na nagsisinungaling siya eh. At aminado naman siya nagsisinungaling siya eh. Do you really think we need a lie detector test for that? Another thing, kailangan ba ng lie detector test kung gusto mo lang malaman kung ang taong to ay Filipino national? Di dumiretso ka na ng DNA testing. Diba? Tapos gusto niya i-cut ng process. Alam naman niya na walang weight ang lie detector test. Ay, nako. Alam mo yung cheap way ng pag-handle ni Raffy Tulfo sa RTIA, binibitbit niya rin dyan sa Senado. Nakailang hearing na ba si Alice Guo? Isang beses lang natin nakita yung si Raffy Tulfo. Tapos magyayabang pa siya na bubutasan niya yung tao. Hindi mo naman kailangan butasan yan, idol eh. Kasi butas na yan kay Senator Hontiveros pa lang eh. Excuse me. Diba? So ngayon, hindi na natin alam eh. Pupunta ka lang ba dyan for the content? Para na may makontent ka? Diba? Kasi wala na tayong nakikitang wala na tayong nakikitang values mga presensya ni Raffy Tulfo every time that he attends Senate hearing as of today. 'Di ba? May nakita ba kayong naging batas na siya lang ang naging author? Wala. Hanggang ngayon nakabinbin pa rin yung Magna Carta for Seafarer. Bakit kaya? Imagine niyo may hearing kahit naka-recess. Tapos si Raffy Tulfo nasaan? Ayun, nasa constituency work niya. Pinapasweldo siya ng taong bayan. Hindi natin alam. Kailangan ba sumweldo ni Raffy Tulfo sa RTIA? We don't know. Kung paano kitaan niya dyan. Ang alam lang natin, bisa interview sa kanya na yung pinanggagastos niya, kinukuha niya rin dyan sa RTIA. Ang alam lang natin, na based sa kanya nag-interview sa politiko before siya tumakbo, hindi niya kailangan ng donor dahil malaki naman daw ang naging ipon niya galing sa kanyang YouTube channel. Ngayon, gusto natin malaman, hindi nga idol, yung totoo. Ikaw ba ay nagpapakita na lang dyan sa Senado para lang masabing may attendance ka at the same time, may content ka, may upload sa mga social media accounts mo. Ikaw yung literal na YouTuber na naging senador. Na hanggang dyan sa Senado gumagawa ka lang ng content. Pero ikaw mismo, wala kang content. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin yung thoughts nyo. Do you agree with what I'm saying right now? O meron pa kayong, sabihin na lang natin, meron pa kayong ibang naiisip? Diba? Kayo ba, naniniwala ba kayo na itong si Idol, meron ba talagang nagagawa bilang senador? O nagpapaka-content creator na hanggang Senado?